Hello guys, good morning. Kamusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Today is nakaupo ako sa work and sa araw na to asikasuhin ko tong sasakyan. Gagawin natin yung major service. Nakaupo ako sa work, rooster day off. At meron tayong inarkilang place na pwede nating gamitin sa pag-service nitong ating sasakyan. And ito nga yung mga pyesa. Ayan. Yung mga pyesa. Tapos yung mga gamit natin. Saan pala yung tools? Ando sa kabila. So bale yan, major service. Tapos papalit din tayo ng wheel bearing sa harap. Kasi maugong na. Maugong na kapag tumatakbo, especially kapag nasa highway. Malakas na yung ugong niya. So kailangan magpalit ng wheel bearing. And kaya tayo nag-arkila ng place is mahirap siyang gawin kapag wala kang hoist. Yung kasi inarkila kong place, merong sariling hoist sa shed. At the same time, may mga tools doon na pwede tayong magamit for free. Kasi kakilala natin yung may-ari. So Australiano yung may-ari. So ayun, napakausapan natin na kung pwede nating i-hire yung place niya para gawin yung major service. Tsaka yun nga, yung wheel bearing nitong ating sasakyan. Nalaglag yung mounting ng camera. Pero pupunta muna ako ng Coles kasi bibili ko ng babauning pwedeng makain habang gumagawa ron kasi hindi na ako nakapag-almusal. Nagkapila ako tapos biskwit. So bibili tayo ng Gatorade at tinapay siguro. Saan na yun? Bali pupunta muna ako sa workshop na pinagtatrabahuan ko kasi kukuha ako ng galon na paglalagyan ng mga langis na pagpapalitan ko mamaya. Kasi di ko alam kung meron silang oil boil dun sa lugar na paggagawa natin ng major service. And mas mainam na rin na yun nga, yung pagpapalitan natin na lang is dadalhin din natin para wala tayong kalat na iiwan dun sa lugar. Nakalimutan ko kasi magdala kahapon ng galon. Pero yung mga gamit ko, yung mga kailangan kong gamit para mamaya is dinala ko kahapon. Yun lang talaga yung nakalimutan ko, yung galon. So meron kaya dito? Ayun, may dalawa dun. So ito yung kukuhanin natin galon. Kuha tayo ng dalawa. Good morning, stealing. Apprentice namin babae naglalabas ng mga sasakyan na nakaparada sa loob. See ya, Benny. Bye. So yan, diretso na tayo dun sa lugar na pupuntahan natin. Ay, hindi pala. Magko-calls muna tayo, bibili pala tayo ng makakain natin mamaya. Kasi baka matagalan ako ron. And gaya nga nang sabi ko, hindi ako nag-almusal. Kape lang at saka biskwit. Nagtataka yung apprentice namin kanina, bakit ako nandun. Kaya pinakita ko yung yung galon na kinuha ko. Kasi nga alam niya
day off ako ngayon, and yun nga, nagtaka siya bakit ako nandun. Tapos ang aga ko pa, 7:30. Wala pa dun yung mga naka-duty ngayon. Siya pa lang yata yung nandun, tsaka yung manager namin. Hindi ko lang alam, baka yung ibang apprentice nasa loob. Pero siya kasi yung nakakita sa akin sa labas. Kaya sabi ko, I'm stealing. Wala nang problema yun, basta yung kukuhanin mo is talagang patapon na, hindi na mapapakinabangan sa workshop. Although napapakinabangan naman yung kinakat namin kapag kailangan namin ng panahod sa mga fluid, langis. Pero ang dami kasi mga empty na galon. Engine nga kailangan natin, so kumuha tayo ng dalawa kasi gagawin natin yung engine oil, transmission oil, engine coolant, rear differential, pati yung power steering at saka yung brake fluid. Gagawin natin lahat para sulit din yung iuupa natin doon sa lugar. Na tayo sa Coles. Goes. And buti na lang maaga nagbubukas to. 7 o'clock yata. Uy, 7 o'clock. Parada. Walang Gatorade na malaki. Meron Powerade. So naka 40% siya. 40% off. So dito na lang tayo kukuha. Malaki. Arnott's $2. Ito $2 din. Save ng 50 cents. Pero mas malaki itong isa. Ito ano lang talaga, shredded wheat meal, ginger nut. Thank you. So yun guys, nakabili na tayo ng babaunin natin doon, Arnott's tsaka Powerade. Yan. Mas kahit paano may mga ngata tayo mamaya kapag nakaramdam tayo ng gutom. Kasi kapag naumpisahan ko na tong sasakyan at abutin ako ng mga pananghalian doon, hindi ako makakauwi. Kasi yun nga, nakabaklas yung mga parts. Kasi for sure matatagalan ako sa wheel bearing. Ang oras na is 7:51. Usapan namin is 8 o'clock. Dapat 9 o'clock. Pero sabi niya you can come early 8 o'clock, sabi niya. So sabi ko yes, sure. 9 o'clock yung binigay ko yung oras sa kanya kasi hindi ko alam kung maaga din siya nagigising kapag
walang pasok. Kasi sabay kami ng off sa work. So malapit na tayo. At ayan, nalaglag yung cellphone. Natanggal yung ano, natanggal yung cellphone holder. Anong oras na ba? Sakto 7:59. So alas 8 tayo dumating. Yan, nakabukas na yung ano nila, shit. So ibig sabihin nandito siya. Magmumuhuri yata siya. So ayan guys, 8:01 tayo nakapasok dito sa kanilang shed. And sakto lang tayo na dumating alas 8. Pasan kaya siya? So lalabas muna tayo, hanapin muna natin si... So naka-off pa yata yung power supply ng ano, hoist. So yun guys, merong sign of leak yung ating engine. Yan. Hindi ko sigurado kung tira-tira lang ba ito nung nakaraan. Kasi nung nakuha ko to, talagang napakalakas ng leak niya doon sa valve cover. Kaya pinalitan ko yung valve cover gasket nito. And na-fix naman yung problem doon sa valve cover. Yan, meron pa doon. Tsaka dito sa ano, nag-uumpisa na yung kanyang rear main, or galing lang din siya sa taas. Galing lang din yata siya sa taas, umagos lang dito, you know. So nag flow lang siya dito. Hopefully galing lang siya sa taas and hindi doon sa rear main, kasi malaking trabaho kapag yun ang nagtagas yung rear main crankshaft oil seal. And yun sa kilid meron din. And mukhang tira-tira nga lang siya nung leak galing sa valve cover nung time na nakuha natin tong sasakyan. So yan, inumpisa natin yung engine. Sunod natin tong transmission oil. Tapos coolant, ito yung kanyang drain plug. Tapos ito, papalit din tayo nito, fluid nitong differential. Yun nga lang, di yata ako nakapagdala ng Allen key para dito. Hopefully meron siya dito si tropa.
So yun guys, ito yung drain plug washer na nakakabit sa kanya dun sa drain plug washer ng makina. Ang problema, hindi ako nakapagdala ng spare. Meron akong mga spare dun sa isang toolbox ko sa bahay, kasi hindi ako nakapagdala. And buti na lang may nakita tayo nito. Plastic siya and mukhang magkakaigi naman siya. Sakto siya dito. Ayan. Kasi ito nadurog. Ito yung kaperaso niya. So kapag kinabit pa natin to, magtatagas na yan. And buti na nga lang may nakita tayo dito. Dito natin nakuha. So pwede na to. Kahit pa paano hindi na maglilik. Kalimutan ko magdala. Wala parang kasama yun sa oil filter niya. Yung oil filter na kinabit natin dito, galing lang dun sa isang sasakyan na nabili natin, yung scrap, yung kulay puti. And by the way nga pala, na ibenta na rin natin yun sa Wreckers, kaso mababa lang halagang napagbentahan natin. Pero okay lang kasi bawi naman dun sa mga parts na nakuha natin dun. And meron pa akong mga nakuha parts na pwede natin ibenta andun sa bahay. So yan, kakabit na natin tong drain plug nya. So bali yan guys, na drain na natin tong transmission oil. And kung mapapansin nyo, talagang yan, madumi na rin talaga. At kung mapapansin nyo dito, grabe ang dumi. Yan. So ayun yung kanyang filter. And ito yung kanyang buong valve body. And ito nga pala yung pyesa natin. Filter tsaka gasket, Repco brand. Yan. Then after nito, sunod natin tong engine coolant. So tatanggalin ko muna tong kanyang transmission filter, oil filter. So natanggalan natin itong filter. Yan, may mga dumi-dumi siya. Pwede naman sanang linis lang to, kasi aluminum yung body niya. Tapos ito yung pinaka strainer niya. Pwede sanang linis lang to, kaso pag bumili ka kasi ng gasket, may kasama ng filter. Yan. And tama naman yung pyesa natin. So kailangan make sure muna na pareho, tama yung sukat, kasi aftermarket tong pyesa natin. So possible na mali, pero ito okay naman, tama naman. Kasi may ibang klase ng gasket, may ibang forma, kaya kailangan check muna natin bago tayo mag backlash nitong luma. Ayan, nakadikit na ng gusto yung luma. Pag tinanggal ko yan, masisira na yan. So kailangan talaga double check na tama yung pyesa natin. And okay naman, tama naman. So wala tayong problema dyan. And kung mapapansin nyo nga, yun, kapal ng dumi. And buti na nga lang, meron tayong pagkakataon na magpalit. And nakapag-hire tayo ng lifter or hoist. Hoist kung tawagan dito sa Australia, yung lifter.
So ayan guys, nandito na tayo sa rear differential at na-drain na natin yung langis. Malinis pa naman yung langis, yun nga lang sobrang tigas talaga ng ng kanyang drain plug, filler tsaka drain plug. Buti na lang may tools si tropa, kompleto ng tools. Kasi pag yung L-type ang ginamit mo dito, nahirapan ka. So after nito, sasalina ko muna ng langis, transmission oil, coolant, tapos bababa ko. Pagkababa ko pala yun, sasalina ko muna ng mga langis, tapos gagawin ko yung brake fluid. Kasi hindi ko nagawa kanina kasi hindi pa naka-on yung compressor sa hangin. Buti na lang pumunta na si tropa dito at yun nga, binuksan niya na. Tapos naka ano din tayo ng mga washer. May washer pala siya para din sa engine. Kasi nga 'di ba wala tayong available na drain plug washer, so nagtanong tayo sa kanya kung may available siya. Ayun, meron naman. So yan, sasalin na natin 'to. So pala yan, pinatagas ko muna. Kasi yung oil na nandito sa hose is medyo marumi, kaya di ko muna tinakpan para yung galing sa hose matapon muna, para siguradong malinis yung mapupunta rin sa ating differential. Napakahigpit kanina pagluwag. Buti na lang talaga mayroong tools available. Allen key nga pala to, 10mm. Yeah. So wala tayong available na torque wrench, kaya tansyahan na lang yung paghigpit natin. At ngayon sasalinan na natin. Konti lang naman yung laman nito ng differential, halos wala pang 1 litro. So kapag nakita natin na umapaw na siya, ibig sabihin na puno na. Yan. So yan, umapaw na. Yan. Ibig sabihin yan, puno na. So hintayin lang natin na matapon lahat yung excess. Kapag konti na lang yung tumutulo, tsaka natin sasarado yung kanyang filler plug. Make sure natin na mahigpit. Kasi kapag di natin naigpitan yan, tatagas yung langis. Yan, ganyan. So tapos na tayo dito sa gear oil, lilinisan na lang natin yan. Differential gear oil. So ito naman tayo sa power steering. Medyo masikip yung kanyang hose kung saan natin pwedeng i-drain yung kanyang fluid. So gagawin natin ng paraan. So bali yan, pinatagas na lang natin dito yung power steering fluid. So hinugot natin tong hose na to, and galing siya doon. So medyo nagkalat ng fluid, pero kaya namang linisin yan. So bali ito na lang yung panghuli. After nun, ibababa na natin, tapos susunod natin yung brake fluid.
So ayun guys, na paandar na natin, nasalinan na natin ng fluid ng power steering, engine coolant, engine oil, transmission. And kung mapapansin nyo, maingay siya kasi yung belt nabasa ng langis, kaya napakaingay. Papalit din tayo ng belt. At yan, papalit din tayo ng brake fluid. So papatayin ko muna para maiangat natin, and gagawin natin tong brake fluid. Bali, i-drain pa natin tong engine coolant kasi flashing yung ginawa ko. Tubig muna yung nilagay ko, tapos mamaya kasi ang ilalagay kong coolant sa kanya is kulay blue. Yung dati niya kasi dito is kulay green. Ayan, makapansin nyo, kulay green. So i-drain ko ulit, and then papalitan ko siya ng ibang coolant. And ito siya, original na coolant ng Nissan. Ayan, blue, super long life coolant. May tagas dito, singaw. So ayan, nagbi-bleed tayo ng brake fluid ngayon. And habang ginagawa natin yan, papalitan natin tong ating belt. So ito yung pamalit natin. Kailangan lang natin ng 14mm na spanner. Tapos kailangan natin ng stopper dito. May butas dito. Talagyan mo lang siya ng pwedeng tornilyo or anything na matigas na pwedeng papasok dito, para lang mag-steady siya sa kanyang position, para matanggal mo yung kanyang belt. So palitan natin. Kailangan natin ng 14mm, tapos isang malaking spanner na papasok dito. Ayan. So yan, 14mm. Tapos kuha tayo ng tornilyo. Yan, lalagay natin siya doon sa butas na yun, kung nakikita nyo. So clockwise, yan, sagad nyo. Tapos dapat mag-a-align yung dalawang butas para may pasok nyo to, and then maglalak siya. Ayan, kita ba? Ayan, naglock siya. So pag binitawan mo yan, naka-steady na lang siya. And kung mapapansin nyo, ayan, maluwag na yung kanyang belt. So pwede na natin tanggalin yan. Ganyan lang magpalit ng belt ng inyong Nissan T30, Nissan X-Trail. And bago nyo pala tanggalin yung belt, dapat alam nyo yung pattern kung saan papasok yung belt, kasi merong pattern yan. Pag di nyo kabisado, may hirapan kayo pagbalik. So natanggal na natin itong luma, at ito yung bago. Pareho ng haba. At ito nga pala yung kanyang part number, kung sakaling kalangan nyo guys, yung mga naka T30 na Nissan X-Trail 2007. So ayan yung part number nya, 6PK2250 sa mga naka Nissan X-Trail T30. So ikabit na natin. Medyo mahina yung hangin ng compressor, kaya mabagal yung pag-bleed ng ating preno, brake fluid. Hindi na nga ba ang sinasabi ko? Paano na yung pattern nya? Papahuli natin to sa tensioner para hindi tayo mahirapan pagsalpak. And make sure na naka-align siya sa kanyang groove. Yung mga pulley, dapat naka-align yung belt mismo. Yan. Alternator naka-align, AC compressor naka-align, water pump naka-align, power steering hindi naka-align. Naka-align na.
main pulley naka-align na. So panghuli natin tong tensioner. Yan. Mas madali siyang gawin kapag nakaangat yung sasakyan. So ayan, nakabit na natin at naka-align naman siya na maayos. And kung mapapansin nyo, ayan, umiikot siya. Yan yung pinaka best way na paraan para malaman nyo kung naka-align siya sa mga pulley. Ayan, ikutin nyo kamay, gamit lang ang inyong kamay. So malalaman natin kung nawala yung ingay. Kasi nga kanina, diba, nung umaandar yung sasakyan, napakaingay. Kasi itong luma is nabasa ng langis. So obserbahan natin mamaya. And then after natin ma-bleed yung fluid dito sa caliper, make sure natin na maigpit yung kanyang valve. And huwag na natin kakalimutan ibalik yung kanyang dash cover para sa alikabok, para hindi pasukin ng alikabok or lupa yung ating valve. So yan, umpisa na natin tanggalin tong wheel bearing sa harap. Tatanggalin natin caliper, rotor disc at buong knuckle. Tatanggalin natin. So tatanggalin natin lahat, lower control arm, front axle, itong shock absorber, hiwalay natin itong knuckle. So kabilaan yan gagawin natin. So let's do this. So ayan, natanggal na natin tong kanan na side ng knuckle kasama yung wheel bearing. And kung mapapansin nyo, ano, magaspang na yung tunog nya. Pero alam ko, pagkakaalam ko, mas malakas yung sa kaliwang side. So itong kanan pa lang yung natanggal natin. So hopefully lang tama yung ating pyesa. Yan. Mabuksan. Ano na ba to? Nabuksan ko na ito nung nakaraan eh. So mukhang tama naman sa ating pyesa. Yan, so kailangan natin ng hydraulic press. Yan, may kasama siyang lock circlip, tapos isang nut, tapos may kasama na rin siyang hub. So dito na tayo ngayon sa pag-press. Yan, buti na lang meron tayong magagamit na pang press. Tanggal na. So ayan guys, nakabit na natin tong sa kanan, yung bearing. Tapos yung hub, pinalitan din natin kasi may kasamang bago. And kung mapapansin nyo, wala na yung ugong. Di kagaya kanina nung ang nakakabit pa is yung luma. So ngayon kahit ikutin mo siya, wala kang marinig na ugong. So ayos, all good. Medyo nahirapan na akong pagtanggal ng lumang circlip kasi wala siyang butas para dun sa tools.
So ang hirap sikwatin. So ngayon kakabit na natin to, completer na natin dito sa side na to para lipat naman tayo dito sa kabila. Yan. Gugutom na rin ako. Kailangan matapos na to. Gutom na, gutom na. Alas 2 na yata pasado. All good na. So kakabit naman natin yung isang lock. What the heck? So ayan, natapos na natin yung wheel bearing at yung service. Bali ang gagawin ko na lang ngayon, sasalinan ko na lang yung radiator, sasalinan na lang. At yung brake fluid, tapos na rin tayo. So yun, malapit na matapos finally. At ang oras na is galas 3 na pala. Walang ya, maghapon din ako dito. Nearly done? Done? Nearly done. Nearly done. Okay.
My car hasn't had the oil coolant changed in it since I bought it. Really? So it's still got the Ford original coolant in it. I don't know if that's good or bad, but 97, almost, it's either got or about 97,000 Ks. I have this car for almost a month only. Oh, right, yeah. So that's why I did a major service on it. Oh, yeah, make sure it's all. You don't know what other people do you? Yeah. I did the wheel bearing also for this one, so that's why it took a lot of time. Oh, yeah. Also, mine had the passenger side one. It was making a noise. Yeah. John said, "Yeah, it's all right, but it's not." It's annoying. I couldn't hear a thing. It wasn't that we. Well, it was probably 4 months ago. Went down the Central Coast, towing a trailer. Yeah. And John said, "I could hear a noise," and I think it was bugging him. Like he's sitting in the passenger seat. I said, "What noise?" Because you when you drive a car, you just get used to everything. You don't. You know, it's just part of it. So I thought, oh, nothing. And then John, yeah, it was definitely a bearing. It's been replaced. Went to Repco and got their brand, so it should be all right. So it's got Ford on one side and Repco on the other. That's why I asked him if I can also hire this hoist. Oh, right, yeah. Because it's hard to do the wheel bearing when you don't have a hoist. Oh, it's, putting it up on jacks is just not the same, is it? Yeah. And I moved to small place apartment, right. So I don't have enough place to do the. No, it's fair enough. Wheel bearing. So it's nice and quiet. Yeah. It's like, oh, this is great. I'm the boss now. No, not quite, but so then he retired. He's retired now, so. No, he's enjoying his life. Oh yeah. Retirement life. Yeah. Yeah. Draw it all up. Let's make sure the wheel is tightened. So yan, papainitin na lang natin yung makina para mag-circulate yung engine coolant. Tapos na-double check natin kung may tagas sa ilalim. Gutom na. Finally natapos din. Grabe, maghapon din ako dyan. 3:32. Grabe, para din ako nag-duty sa trabaho maghapon. Pero okay lang, at least nagawa natin yung kailangan natin gawin sa sasakyan. Major service and front wheel bearing. So hindi na tayo nangangamba na may problema yung sasakyan. Kahit pa paano kondisyon na.
Gutom ang inabot. Di pa ako kumakain ng kanin maghapon. Nagkapila ako kanina umaga, tapos biskwit. Tapos kanina habang gumagawa ako, mga bandang alas 10 yata, kumain lang ako nitong Arnott's. Tapos Powerade. Walang kanin-kanin sa maghapon. Grabe. Bali ang binayaran ko palang upa dun sa lugar nila. Okay na rin, sulit. Kasi yun naman talaga yung rate na sinisingil nila kahit dun sa mga tropa na gumagawa rin dun. Ang kagandahan lang, may hoist. At the same time, napakaraming tools na pwede mo magamit for free. Tapos yun, hydraulic press, nakagamit din tayo. Hindi ka makapagpalit ng bearing, wheel bearing kapag wala kang pang press. Mahihirapan ka. So yan, wala na yung humming na naririnig ko kapag tumatakbo itong sasakyan. Dahil nga bago na yung ating wheel bearing. And syempre, bago tayo umalis doon, sinigurado muna natin na yung mga gamit na ginamit natin, naibalik natin kung saan natin kinuha, naiayos natin kahit paano, and then nalinis din natin yung mismong area. At yung mga tools natin na dala, yun, nadala natin lahat. Nakakapagod. At yung mga basura din natin, dinala din pala natin. Doon na lang natin didispose sa workshop. So bali ang susunod natin gagawin ngayon sa sasakyan is yung CarPlay na ikakabit natin. Papalitan natin tong stereo nya siguro sa mga susunod na araw kapag may bakante tayo, kasi kailangan ko pa maglinis doon sa kabilang bahay, doon sa inalisan ko, kasi may 1 week pa ako na palugid doon para maglinis bago ko i-turn over yung susi sa landlord. Pero dito na nga ako nag-i-stay sa apartment na nilipatan ko. At yun na nga, di ko magawa dito yung mga dapat kong gawin sa sasakyan kasi maliit lang yung space ng parking. At ayan, malapit na tayo. Parang nag-duty lang din talaga ako sa trabaho ngayong araw na to. Rest day. Pero maghapon din gumawa. Thank you Lord, nakaraos na isang araw. So bali ayun yung space ng garahe. Maliit lang. At the same time, hindi ka pwede mag-cause ng ingay kasi nga makakabulabog tayo sa mga ibang tenant dito. Kasi itong sa kanan ko is pinaka-entrance na nung ibaba na unit na inupahan ko. So ayan, nakaraos din isang araw. Maraming salamat po Lord. So hanggang dito na naman tong video na to guys. Dito ko na lamang tatapusin at maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Muli Kuya Ray, maraming salamat. See you on the next one. Bye!